Yan, good morning ulit sa bawat isa. Morning po. Yan, so maganda yan yung kahit umuulan, kahit masama yung panahon, pumupunta pa rin tayo. May mga times talaga na yung ibang mga kasama natin hindi nakakarating. So okay lang yan, punta pa rin tayo, huwag tayo magsasawa. Kasi ang pinupuntahan naman natin dito, si Lord. No? Hindi tao pinupuntahan natin. Although syempre gusto natin makita yung mga kasama natin. Isa sa reason kung bakit na-enjoy natin yung pagpunta kasi nga sa mga kasama natin. Pero ang main reason natin ba tayo pumunta kasi si Lord yung pinupuntahan natin. Yan. So, patuloy tayo din sa series na sinimulan natin last Sunday. We're talking about yung series natin na Our Greatest Weapon. No? So, ano yung greatest weapon natin? Sabi dun sa sumunod na verse. Ano sabi sa verse? Revelation chapter 12 verse 11. Matatandaan natin yung mga verse. Ito pinag-aaralan natin. Paano mo sasabihin niya? Isa to doon sa mga basic na dapat nating kabisado. Sabihin yung kabisado natin, tapos yung may apply talaga natin sa personal lives natin. Now, Revelation chapter 12 verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. No? So, the blood of Jesus is our greatest weapon against the enemy. So, isa sa mga foundation ng church natin, yung understanding na yung importance ng blood ni Jesus. No? So, ang greatest weapon natin against the enemy is the blood of Jesus. So, galing natin yun sa Revelation chapter 12 verse 11. Kaya natin na-overcome yung enemy is because of the blood of Jesus. Hindi tayo yung malakas, hindi tayo yung magaling, hindi tayo yung powerful, kaya tayo nagtatagumpay against the enemy. It's because of the blood of Jesus Christ. No? Yung blood ni Jesus, yun ang powerful, yun ang malakas. No? Ang pinalalaban natin is the blood of Jesus. So, pinag-aralan natin yung series natin na to para maintindihan natin yung power ng blood ni Jesus, tapos paano natin siya may apply. Ibig sabihin ba kailangan may dalawang blood sa bote? Ibig sabihin ba kailangan meron kang oil or meron kang tubig sa bote, tapos ipang-wiwisik mo dun sa tingin mo may demonyo, gano'n. Iba ibig sabihin ng pag-a-apply ng blood ni Jesus. So, yun ang pag-aaral natin during this season. During this series. So, last Sunday, pinag-aralan din natin na meron tayong enemy. No? Ang enemy natin is the devil, si Satan. No? At ang strategy niya ay pagsisinungaling. He is the father of lies. Ano, ang strategy niya, magsinungaling, magsabi ng mga ideas, mga thoughts na kontra sa sinasabi ni God. No? Tingnan niyo sa Genesis chapter 3. No? Yung unang-unang yung story ng creation, kinreate ni God yung heavens and earth, nagkaroon ng light, sabi ni God, let there be light, tapos nagkaroon ng mga plants, nilagyan niya ng plants, nilagyan niya ng animals, then huli niya kinreate mga tao. Tapos nung create niya yung mga tao, sabi niya dun sa mga tao, sabi, let us make man in our image, let them have dominion over the fish, over the birds, lahat ng mga hayop. Tapos, naglagay siya ng 2 puno dun sa gitna ng garden. No? Marami siyang kinreate, pero doon sa gitna, mayroong tree of life, tsaka tree of the knowledge of good and evil. Sabi nila sa kaya, ba't kaya Dan, huwag niyong kakainin yung bunga ng tree of the knowledge of good and evil. Tapos pagdating sa Genesis chapter 3, sabi niya, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. So last Sunday, pinag-aralan natin, di ba? Yung serpent, the devil din yun. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? No? Sinabi ba talaga ng Diyos? Yung laging tanong. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga discussions, ganun pa rin yung pinag-uusapan, ganun pa rin yung mga debate. Ang question ng mga tao, sinabi ba talaga ng Diyos? Yan ba talaga yung gusto ng Diyos? Yan ba talaga ibig sabihin ng Diyos? Yan ba talaga sinabi ng Diyos? Laging ganun. Kasi nga, ang strategy ng enemy is to go against the truth, distort the truth, speak against the truth, lie about the truth. No? Yung mga tao, hindi nila ang goal niya, hindi maintindihan ng mga tao yung truth. No? Ano ba talaga truth? Sinabi ba talaga ng Diyos? Lagi yung tanong niya. Kung kontrahin niya lagi yung sinasabi ni God. No, challenge niya palagi yun. Sinabi ba talaga? Totoo ba? Yung ba talaga sinabi? Yung ba talaga? No?
Strategy ng enemy. Umpisa pa lang, gano'n na yan. And for many thousands of years, simula ng creation, estimate mga 4,000 years. No? 4,000 years na simula na nag-create si God. Yung Earth, sinasabi ng mga naniniwala sa evolution, yung Earth ay millions of years na. No? Isa yun sa mga lies. Isa yun sa mga kasinungalingan ng devil. Na ang universe galing sa Big Bang, tapos yung Earth, millions of years na na-create, no? Pero, sa estimate, mga 4,000 years pa lang. 4,000, 5,000 years. Mga ganun pa lang. No? So, ibig sabihin, si Devil, 4,000 years, 5,000 years nang nasa Earth. Alam na niya yung mga nangyayari sa mundo. Alam na niya yung mga nangyayari sa paligid. Alam na niya kung anong klase yung mga tao. Ano? Kumbaga, sabihin na natin ganito, no? Kaya na niyang bilugin yung mga tao. Kaya na niya. Kasi matagal na siya nandito sa Earth. Tayo, ilang taon pa lang. Ako, 40 plus pa lang ako eh. Siya, thousands of years na nasa Earth. So, kung gusto niya akong lokohin, kaya niya akong lokohin. Ang panlaban lang natin, malaman natin yung truth. Ang alam mo na yung truth, di ka na pwedeng maloko. No? So, sabi niya, did God really say? Sabi the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. Tapos, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden and you must not touch it or you will die. No? Yung makita niyo sagot ng babae, iba na dun sa totoo. Iba na rin. So, pero ibang topic na yun, ibang discussion na yun. Ano? Sabi lang ni God, sabi ng babae, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Ano? Pero dalawa yun nasa middle. Tree of life, tsaka tree of the knowledge of good and evil. So, pero sabi ng babae, huwag mo kakainin niya nasa gitna. So, doon pa lang na iba na. Tapos sabi niya, you must not touch it or you will die. Hindi sinabi ni God na bawal hipuin. No? Pwede mong hipuin, huwag mo lang kakainin. No? So ibang topic na yan, kapag-alaman natin sa susunod yan. Tapos sabi ng serpent, you will not certainly die. The serpent said to the woman. Hindi ka mamamatay. Unang sinungalingan yan, you will not certainly die, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open. Pangalawa, and you will be like God, knowing good and evil. Tatlong lies na kagad yung binigay niya dun sa babae. No? Pag hinawakan mo, sabi kasi ng babae, hindi mo pwede hawakan. Pag hinawakan mo, hindi ka mamamatay. Mabubuksan yung mata mo, pag kinain mo, and you will be like God. No? Sabi natin, di ba, pinag-alalan natin, meron dalawang klaseng death. Hindi ka sila namatay physically. Pero namatay sila spiritually kasi nahiwalay sila sa Diyos. Tapos nabuksan yung mata nila. Nabuksan ba talaga yung mata nila? Nabuksan yung mata nila, pero in the sense na, imbis na nakafocus sila kay God, napokus na sila dun sa sarili nila. Nakita nila yung sarili nila na hubad. Bakit nila nakita yung sarili nila na hubad? Kasi nga, napokus na sila sa sarili nila instead dun sa glory ng Panginoon. Ano? And you will be like God. Naging parang Diyos nga, kasi tayo na nasusunod. No? Imbis na lumalapit tayo sa Diyos, imbis na nagtatanong tayo sa Diyos, ito ba yung dapat kong gawin? Ito ba gusto ni God? Ito ba gusto ng Lord? Tayo na yung nasusunod, hindi na tayo nagtatanong. Ano? Hindi na tayo nagtatanong kay God. Gagawin na lang natin kung ano gusto natin gawin. So, ganun yung ginagawa ng enemy. Ano? Kaya yung buhay natin, life natin dito sa earth, life is a battle. No? Hanggang sa panahon natin ngayon, pinag-alala natin, si enemy, talo na. Pero kahit talo na siya, sumusuntok pa rin siya. Ano, kumbaga sa boxer, no? Kahit talo na, umatake pa rin siya, sumusuntok pa rin siya. Kahit dineclare na siyang talo. So tayo, yung buhay natin dito sa earth, alam natin, talo ng Diablo, talo na yung enemy, pero dahil umatake pa siya, kailangan lumalaban pa rin tayo. No? We're in a constant battle. At yung battle na yon, kailangan lagi tayong kumaatak. At even yung mga paglaban natin, ang pangatake natin yung truth ng Word of God. At hindi lang para sa atin, pati para sa ibang tao, especially sa ibang tao. Yung mga tao na hindi natin kasama, yung mga tao na mahal natin sa buhay, yung mga tao na hindi pa nakakaalam ng truth, they need to know the truth. Kailangan i-share natin yung truth sa kanila. Kasi pagka hindi natin sa kanila share yung truth, mapapahamak sila. Magtatagumpay yung Diablo sa buhay nila. Pero tayo, because we know the truth, we have to share the truth to them. Amen ba? No? So tuloy natin. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. No? So tingnan niyo yan, sabi sa Bible,
Blessed na tayo. Sabi sa tabi mo, blessed ka na. Bless ka na. No? Past tense yun. So, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, pag mag-aaral tayo ng Bible, titignan yung mga words, yung grammar, paano siya ginamit. Pag sinabing, pag past tense siya, ibig sabihin, blessed na tayo. No? Hindi tayo, Lord, bless mo ako, bless mo ako. Hindi ganon. Receive mo na lang yung blessings na binigay sa'yo ng Lord. Blessed na tayo in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Ibig sabihin, lahat ng kailangan natin para ma-bless, lahat ng kailangan natin dito sa earth, binigay na ng Panginoon. Naka-ready na. No? Tapos, sumunod na verse, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So, before pa likhain yung earth, before pa i-create yung world, pinili ka na. Sabi sa kanya, pinili ka na. Pinili ka na. No? Ganun ka-amazing si God. Ganun ka-amazing yung love ni God sa atin. Hindi pa niya sinisimulang i-create yung world. Nasa isip na tayo agad ni God. At ang isip ni God, pinili niya tayo. Amen. No? Pinili niya tayo para to be holy and blameless. No? Pinili niya tayo, ibig sabihin, nung holy and blameless, maging kagaya ni Jesus. So, pinili niya tayo para maging kagaya ni Jesus. And then, in love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. And then next verse, sabi niya, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. And verse 7, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. No? So, sabi doon, dahil kay Jesus, pero nagkasala si Eva at si Adan, ano, pinakita natin kanina, dahil sa ginawa ng atake ng Diablo, ng serpent, nagsinungaling, dinistort yung truth, natokso si Eva at si Adan, nagkasala si Eva at si Adan, pumasok yung kasalanan sa earth, lahat tayo nagkasala na. Pero, si Jesus, bumaba sa earth, nagkatawang tao, na binigay niya yung kanyang life sa cross, para bayaran yung kasalanan natin, para i-redeem tayo, sabi dyan, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. No? So yung topic natin this morning ay set free. No, yung title natin pag-aralan, set free. Sabi mo, set free. Set free. No? Pinalaya tayo ni Jesus. Saan tayo pinalaya? No, yun yung pag-aralan natin. Saan tayo pinalaya? Pinalaya tayo saan? Una, kasi we are slaves. Una, slave to Satan. Pangalawa, slave to sin. Nung nagkasala si Eva at si Adan, sabi ng devil, sabi ng serpent, you will be like God. No? Pero kasi nungalingan yun. Kasi strategy lang yun ng devil. Kasi alam niya, pag sumunod yung tao sa sinasabi niya, magiging slave na niya yung tao. Ano? Eh, parang, kumbaga, yung familiar tayo din, na-scam ka. No? Open-minded ka ba? Sabi mo, open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Di ba? Nasabihin, pag binigyan mo ko ng ganito, kikita ka doon, kikita mo. Ano? Ikaw naman, nabola ka, napaniwala ka, kala mo totoo. Ano? Sa umpisa, talaga nagbibigay, ano? Pag nag-invest ka, after 1 week, ibibigay sa yung kita mo. Kala mo, parang totoo, ano? Tapos gagawin mo, mag-i-invest ka na mag-i-invest. Hanggang dumating yung time, di mo na makausap, di mo na makontak, nawala na. Nagtago na. Na-scam na. Ano? Ako, marami na kaming ganong instances kami, marami na, madaling maniwala eh. Ano? Pero doon tayo matututo kasi, no? Doon tayo, at least natututo tayo. Hindi ka na basta-basta naniniwala. No? Ganun yung scam. Si enemy, si devil, ni-scam niya sa Eva si Adan. Sabi niya, you will be like God. Parang ganun nga, naging you will be like God. Pero naging slave tayo. No? Sabi tingnan natin mga verses. John chapter 8 verse 34, Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. No? Pag ginagawa daw yung kasalanan, pag nabubuhay ka sa kasalanan, yung life mo, patuloy lang ng paggawa ng kasalanan, you are a slave to sin. Di ba sabi ko nga last week, yung tao, naging nature natin yung gumawa ng kasalanan. Mas madaling gumawa ng kasalanan kaysa mabuti. Tama, mali? No? Yung bata, hindi mo kailangan turuan magsinungaling. Magsisinungaling. Natural yun. Ang kailangan mo ituro sa kanya, magsabi ng totoo. Tama? Ano?
Sasabihin mo, huwag magnakaw, sasabihin mo, huwag magsasabi ng totoo, huwag mong kukunin yung hindi sa iyo. Yung matutulog ka ng maaga, lagi mo tuturuan. Pero pag gawa ng mali, hindi mo kailangan turuan, magugulat ka nga bakit niya alam, bakit niya natutunan, bakit niya gumagawa ng mali. Kasi nga, slave tayo ng sin. Pag slave ka, pag sinabi natin slave, meron kang master. Pag slave ka, meron kang master. At pag sinabi ng master mo, wala kang choice kundi sumunod. Kasi nga, slave ka. Kung naintindihan natin yung slavery, hindi natin experience yun. Slavery. Pero doon sa may mga culture na nagsimula sa gano'n, na slave sila. Pag slave ka, wala kang ownership, wala kang rights. Pag sinabi ng master mo, kailangan mo sumunod. Pag sinabi ng master mo, huwag kang matutulog, di ka pwede matulog. So, gano'n siya. So, dahil slave tayo ng sin, wala kang choice kundi gumawa ng sin. Kahit, di ba, gusto kong magbago pero di ko magawa. Kasi kung gusto nating magbago, dati na tayo nagbago. Kung kaya nating magbago, dati na tayo nagbago. Pero hindi natin kaya. Kasi nga, naging slave tayo. Kung ano sabihin ng kasalanan, gagawin natin. Pag sinabi ng kasalanan na manood ka ng pornography, manood ka ng mga sumasayaw na nakahubad, pag sinabi na makipag-away ka, pag pumasok sa isip mo, hindi ka na nag-iisip, tama ba to? Hindi ka na nag-iisip, tama ba yung sasabihin ko, tama ba yung makipag-away, kaya ang daming road rage, ang daming patayan, Kasi kung ano lang yung pumasok sa isip, gagawin na lang nila. Kasi nga, slave ng kasalanan. Yan tayo, yung pag gusto mong magmumura na lang. Natural na yun. Wala ka nang, hindi mo na inisip, tama ba itong ginagawa ko? Kasi nga, we have become slaves to sin. Ganun yun. Kahit na ayaw mo, kahit sa tingin mo parang hindi naman tama, pero dahil slave ka, gagawin mo na lang yan. Sumunod na verse. Sabi niya, at one time, we too were foolish. Sabi na, ito yung time na, nung hindi pa tayo nakakakilala kay God. Nung hindi pa natin nire-recognize si God, si Jesus bilang Lord ng buhay natin. Yung life daw natin before, at one time, we too were foolish, disobedient, yung foolish tayo nag-iisip. Hindi mo na pinag-iisipan kung tama o mali, kung makakatulong ba or hindi, beneficial ba o hindi, kung mapapahamak ba ako dito, ganun yung foolish. Tapos disobedient, di tayo sumusunod. Kahit alam natin na mali, di tayo sumusunod. Sa traffic lang, pagka yung nagdadrive, stoplight, since wala naman tumatawid, pwede kong dumiretso. Diba? O kaya, yellow light, ibig sabihin ng yellow light, go faster. Bilisan mo pa, kasi magre-red na. Imbis na slow down, ibig sabihin, go faster. Naging ganon. Kasi nga, disobedient tayo. We're enslaved. Deceived and enslaved by all kinds of passions and pleasures. Deceived, ibig sabihin nga, kasi nga, naloko tayo, nadaya tayo, na-scam tayo. And enslaved. Slaves tayo ng passions and pleasure. Ibig sabihin, kung ano yung mga bagay na sa tingin natin, mapiplease tayo, masasatisfy yung flesh natin, yung laman natin, ginagawa natin, kasi nga slave tayo. We live in malice and envy, being hated and hating one another. Isa pa sa ugali natin, yung lagi tayong galit, lagi tayong nakikipag-away. Pag hindi mo ko pinansin, hindi kita papansinin. Pag galit ka sa akin, di galit na rin ako sa'yo. Gano'n na lang. Bakit ka ba sumisigaw? Ikaw sumisigaw ka rin naman. Laging gano'n na lang tayo. Kasi nga, yun na yung slave na tayo ng anger, slave tayo ng galit, slave tayo ng hate for one another. Naging gano'n na lang yung buhay natin. Kaya may gera kasi nga, ang daming mga galit, ang daming mga selfish agenda, ang daming mga selfish na sa mundo. Slave tayo. 1 John chapter 3, verse 8, the one who does what is sinful is of the devil. Now, kung ano ginagawa, kung kamubuhay ka sa kasalanan, sabi dyan, you're of the devil. Ibig sabihin na, we belong to the devil, we belong to Satan. Because the devil has been sinning from the beginning, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So, ang tao, nung wala pa kay Kristo, nung nagkasala ang tao, naging slave na ng sin, naging slave na ni Satan. Kung ano gusto ng kasalanan, kung ano gusto ni Satan, yun yung gagawin natin. Wala tayong pakialam kung ano sinasabi ng Bible. Ganun tayo before. Wala tayong pakialam kung ano sinasabi ng Bible, kung ano sinasabi ng pastor, kung ano sinasabi ng pare, kung ano sinasabi ni God. Wala tayong pakialam.
Kung ano yung sinasabi ng mga, sasabihin, ito yung tama. Kung ano yung gusto mo, gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Gawin mo lang basta di ka nakakasakit. Ganun lang No? Nagsimula lang sa ganun, pero minsan kahit na nakakasakit ka na, gagawin mo pa rin. Kaya si Jesus, isa sa ginawa niya, ay hindi lang para bayaran yung kasalanan natin para pumunta tayo sa heaven. Pinalaya niya tayo. Pinalaya tayo sa slavery, sa sin, at kay Satan, para hindi na natin master si Satan, hindi na natin master ang sin. Pag master mo si Satan, pag master mo si sin, kung ano sabihin nila, yun ang gagawin mo. So dahil pinalaya tayo ni Jesus, hindi ka na kailangan sumunod kay Satan. Hindi mo na kailangan sumunod sa sin. So balikan natin yung verse, Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Niredeem niya tayo through His blood. May sabihin ng redemption. Pag sinabing redemption, yun muna, ang main na na lesson, by the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. So sabihin niya ulit, by the blood of Jesus, By the blood of Jesus, I have been redeemed I have been redeemed from the power of the enemy. from the power of the enemy. Sa Tagalog, tayo tinubos. Dahil sa dugo ng Panginoon sa Kristo, tayo ay natubos mula sa kapangyarihan ng Diablo. So, na-redeem na tayo. Pag sinabing redeem, di ba, familiar ba kayo sa word na redeem? Di ba, minsan, sa ngayon kasi, re-redeem ng points. Di ba? Okay, re-redeem re-redeem ng rewards. Ganun lang, doon natin narinig yung salitang redeem, Pero yung ibig sabihin talaga ng redeem, ibig sabihin nun, bought back, ibig sabihin, ransom is paid. Binili tayo pabalik. Binayaran yung ransom. Diba? Yung ransom, ibig sabihin, di ba, pagka sa kidnapping, nakidnap ka, papakawalan ko yung anak mo, magbayad ka ng ransom, 2 million. So, pag binigay mo yung 2 million, papakawalan yung anak mo, babalik yung anak mo. Intindihan niyo ba? So, ganun yung ginawa ni Jesus. Slave tayo ni Satan, slave tayo ng kasalanan, binayad niya yung kanyang dugo, pinambayad niya yung kanyang dugo, para makuha tayo ni Jesus. So, hindi na si Satan yung nagmamay-ari sa atin. Hindi na ang sin ang nagmamay-ari sa atin. Kasi binayaran na tayo ni Jesus. Niredeem niya na tayo. Binili niya na tayo. Sa sanglaan, if you're familiar sa sanglaan, di ba? Mayroon kang kailangan mo ng pera. Sasanla mo yung cellphone mo, kaya sasakyan, o kaya lupa. Tapos, para yung cellphone mo, yung lupa mo, yung sasakyan mo, nandun na sa sanglaan. Pag gusto mo mabawi yun, magbabayad ka. So, ganun yung ginawa ni Jesus. Binayaran niya ng dugo, yung kanyang dugo, yung ating buhay, para mapalaya tayo. So, by the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. So, ano ibig sabihin nun? Number 1, we are free to obey. Sabi niyo, free to obey. Free to obey. Sino i-obey natin? Obey God. First, God. 1 Corinthians chapter 6, verse 19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Pag tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, naniwala ka kay Jesus bilang Lord ng buhay mo, yung katawan natin, yung ating physical bodies, nagiging temple of the Holy Spirit. Si Holy Spirit bumababa at tumitira sa katawan natin. Parang hindi mo napapansin, pero si Holy Spirit nandyan. Nasa katawan natin. Dati, nung sa Old Testament, di ba, pagka gagawin, nagtatayo sila ng temples, nagtatayo sila ng mga sanctuary. Tapos bumababa doon si God. Nagtatayo sila ng mga temple. Physical na lugar. Pero ngayon, ang naging temple na ng Holy Spirit yung katawan natin. Nakatira na sa atin si Holy Spirit. Hindi marami yung Holy Spirit, isa lang. Pero kasi nga, omnipresent siya, sa mga katawan natin, nandun siya. Tapos sumunod na sentence, you are not your own. Sabi mo sa tabi mo, you are not your own. You are not You were your bought with a own. price, therefore honor God with your bodies.
Dati, slave tayo ni Satan, slave tayo ng sin, binayaran tayo ng dugo ni Jesus, niredeem niya tayo, ang nagmamay-ari na sa atin, kung sino yung nagbayad. Di ba? So, hindi tayo naging free lang, na walang nagmamay-ari sa atin. Sabi diyan, you are not your own. Ang nagmamay-ari na ng buhay natin ay si Jesus na. Si Holy Spirit na. No? Sila na yung nagmamay-ari sa atin. So, you were bought at a price. Anong price yun? Yung dugo ni Jesus. Therefore, honor God with your bodies. Dahil temple na ng Holy Spirit yung ating katawan. Sinasabi ng Bible, sinasabi sa atin, gamitin natin yung katawan natin to honor God. No? Sabihin, sa kabilang, yung sa negative na statement naman, huwag mong gagamitin yung katawan mo doon sa mga bagay na hindi nakakapag-honor kay God. Tindihan niyo ba? No? So yung katawan natin, dapat pala, ginagamit na natin to doon sa kung paano ma-honor si God. Paano ba na-honor si God? By loving God, worshiping God, praising God. Yung salita mo, imbis na mura na yung lumalabas, puro papuri na sa Panginoon, puro magagandang bagay na. Ano? Yung mata mo, imbis na tumitingin ka doon sa mga malalasrat, ang tinitignan mo na yung mga magagandang bagay na. No? Yung katawan mo, imbis na gagamitin mo sa masama, gagamitin mo para sa Panginoon, sa paglilingkod sa Lord. No? Honor God with your bodies. Dati, hindi natin kaya yon. Kahit gusto mo naman gumawa ng mabuti, hindi, nagagawa mo mali. Nagagawa mo masama. Ngayon, we are free to obey God. No, hindi mo na kailangan sumunod sa kasalanan. Hindi mo na kailangan magkasala. Pero ngayon, malaya na tayo na sumunod sa Panginoon. Yun na yung nature natin. Pinalitan na yung nature natin. Ito na yung truth. Ano? Ang truth, malaya na tayo para sumunod sa Lord. Magagawa na natin sumunod sa Panginoon. Magagawa na natin gawin yung pinapagawa ng Lord. No? So, lesson natin dyan, I don't belong to me, I belong to God. I don't belong to me, I belong to God. Yung buhay ko, yung katawan ko, yung resources ko, yung talino ko, yung lakas ko, yung skills ko, everything belongs to God. Kaya gagamitin natin to kung ano yung gusto ng may-ari. Gagamitin natin yung lahat ng meron tayo, kung ano yung gusto ni God. Kasi siya may-ari sa atin. No, ka diba? No? Sabi nga natin, I don't belong to me, I don't belong to I me. belong to God. I belong to God. Yan. So, pangalawa ibig sabihin ng redemption, we are free to serve. Ano? Free na tayo para mag-serve sa Lord. Galatians chapter 5 verse 1, sabi niyan, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and then do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ano? Sasabi diyan, pinalaya na tayo ni Jesus. Huwag na tayong bumalik sa slavery. Ano? Pinalaya ka na ng Panginoon, huwag ka nang bumalik sa slavery. Dati ang master natin, kasalanan. Dati ang master natin, si Satan. Dati ang sinusunod natin, kasalanan. Pag sinabi ng kasalanan, magsinungaling ka. Ano? Manood ka ng malaswa. Magmura ka. Huwag kang magpatawad. Magalit ka. Makipag-away ka. Ano? Sino ba sa inyo mahilig makipag-away? Ano? Di ba? Pag sinabi ng kasalanan, susunod tayo. Ano? Pero dahil ngayon, na pinalaya na tayo ng Panginoon, binayaran na ni Jesus ng kanyang dugo, yung buhay natin, pinalaya na tayo sa kasalanan. Sinasabi ni God, huwag ka nang bumalik. Sabi sa tabi, huwag ka nang bumalik. No, huwag tayong bumalik. No, doesn't mean na perfect na tayo. No? Di pa tayo perfect. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero hindi mo na sinasadya. Yung slave sa kasalanan, sinasadya mo na yun. Galing mo yun. Nag-e-enjoy ka doon. No, nag-e-enjoy ka makipag-away. Nag-e-enjoy ka magmura. Ano? Di ba? Ganun tayo before eh. Pero ngayon, hindi mo na ine-enjoy yun. Pagka nagagawa ka ng kasalanan, Lord, sorry po, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po gustong gawin yun. Kasi nga, hindi ka na slave ng kasalanan. No? So, sabi mo ulit sa katabi, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Yan. Verse 13, you my brothers and sisters, kanina verse 1 tayo, kala tayo sa verse 13, you my brothers and sisters were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love.
So pinalaya tayo ng Panginoon para makapag-serve sa Lord, para makapag-serve sa ibang tao. No? Huwag natin gamitin yung kalayaan natin. Do not use your freedom to indulge the flesh. Baga, ligtas na naman ako. Pupunta naman ako sa langit. Diba? Pinatawad na ako ng Panginoon. Malaya na ako. So, pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Na ibig sabihin nun, pwede ko na ako magkasala kasi sa langit naman ako pupunta. Hindi ganun. Hindi license yung kalayaan na meron tayo. Hindi license para gumawa ng kasalanan. Kundi license yun para mag-serve. No? Tayo pinalaya para mag-serve. So, although, sabi ko sa inyo, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, sa umpisa, lahat tayo nakaupo lang muna. Sa umpisa lang yun. Sabi mo, sa umpisa lang. Isa lang. No? Pero pagdating ng panahon, probably in a few months, or next year, or sa mga susunod na mga years, magsiserve na tayo lahat. Magsiserve tayo. Tayo magsiserve. Ikaw na yung... Baga, wala sa atin yung entitled na pagka pumunta tayo sa church, tayo yung paglilingkuran, bibigyan ka ng plato, bibigyan ka ng kutsara tinidor, bibigyan ka ng pagkain, papakainin ka, papainumin ka, yung i-welcome ka. So, umpisa okay lang yun. Pero pagka lumalaki na tayo, pagka yung nag-grow na tayo, nagmamature na tayo sa Lord, tayo na yung magsaserve. Kahit anong paraan, kahit mag-ooperate lang ng laptop, okay, ikaw yung mag-ooperate ng camera, mag-video, or ikaw yung mag-aabot ng mga pagkain, o ikaw yung magbibilang ng offering, yung mga lahat ng ginagawa na yan, kahit maliliit na mga bagay lang, pero nagsaserve ka na. Yung ikaw yung maglilinis ng sahig, magkaayos ng mga upuan, maliliit na mga bagay lang, pero sa mga ganong mga bagay, we serve. Kaya sabi ko, serve one another humbly in love. Kailangan talaga, magagawa mo lang mag-serve pag mayroong love. Kasi love mo yung mga tao, gusto mo mag-serve. Tapos, magagawa mo lang din mag-serve kung meron kang humility. Yung hindi masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. Sa kumpanya ko nga, ako boss eh. Sa kumpanya ko nga, ako CEO, tapos dito, gusto mo ako mag-serve. Kaya nakakatawa yung mga may pinag-aralan, attorney, doktor, professionals, mga may-ari ng business, pero pagdating sa church, sila nagsaserve. Sila yung na tumutulong maglinis, naghahakot, nauutusan na magbuhat, nauutusan na ng kung ano mga bagay, nadudumihin yung mga kamay, pinapawisan, kasi nga gusto nila mag-serve. Pero magagawa mo lang yun pag meron kang humility at meron kang love. Mahirap mag-serve pag walang humility at walang love. Pero dahil nga pinalaya na tayo ng Panginoon, binayaran na tayo ng dugo ni Jesus Christ, malaya na tayo mag-serve. Kaya na natin mag-serve ng mayroong humility, kaya na natin mag-serve ng mayroong love. You say amen? Panghuling point natin, we are free. We serve because Jesus served. Yan muna, lesson muna. We serve because Jesus served. Sabi ni Jesus, I have come, the Son of Man came, not to be served, but to serve. Ang unang nag-serve si Jesus. Paano siya nag-serve? Binigay niya yung buhay niya. Hindi niya kailangan mamatay sa cross. Kasi Diyos siya eh. Hindi niya kailangan bugbugin, hambalusin, lalatayan, latiguhin. Hindi niya kailangan lipustahin, mumurahin. Hindi niya kailangan yun kasi Diyos siya. Pero bakit niya yung ginawa? Kasi He wants to serve because mahal niya tayo. Kasi meron siyang humility. Pinakita niya yung love niya sa atin. Gusto niyang mag-serve sa atin. So dahil si Jesus na King of Kings and Lord of Lords, Creator ng heaven and earth, langit, Diyos ng langit at lupa, bumaba siya sa earth para mag-serve. Bumaba siya sa earth para ipakita sa atin kung gano'n na tayo kamahal. Tayo na nalikha, dapat hindi po sa atin, madali lang sa atin din na mag-serve lang din. Madali lang sa atin yung nauutusan tayo, may mga pinapagawa sa atin. Kasi nga, we want to serve. Kung paano nag-serve si Jesus, gano'n din tayo mag-serve. At ang motivation natin kung bakit tayo nagsaserve, kasi nag-serve si Jesus. Si Jesus hindi niya pinagmalaki yung kanyang pagiging Diyos. Si Jesus hindi niya pinagmalaki yung position niya. Si Jesus hindi niya pinagmalaki yung pinag-aralan niya.
So ano yung, wala tayong karapatan para hindi tayo mag-serve. Dahil banayaran ni Jesus yung kasalanan natin. Kinubos tayo ni Jesus Christ, we are now free to serve. So ang reason kung ba tayo nagsaserve, we serve because Jesus served. Okay lang kahit hindi perfect, no? Okay lang kahit sintunado yung pagkanta. Okay lang minsan namamali yung pagtugtog. Okay lang yun. Pero importante nag-serve tayo sa Lord. Okay lang pa minsan nahuhuli tayo na pupunta sa church. Okay lang yun. Pero importante pupunta tayo. Kasi we serve. Nagsaserve tayo. Okay lang minsan pag may mga absent, kung hindi tayo kompleto, may kulang, pero pumunta ka pa rin kasi nga, we want to serve. No? Hindi talaga perfect. Hindi magiging perfect yung situation, hindi magiging perfect yung lahat ng mga bagay. Hindi pwedeng sabihin na pag perfect na, tsaka lang ako magsaserve. Pag okay na lahat, tsaka ako magsaserve. We serve kahit may mga mali, kahit may mga bata. And mas natututo tayo pag nagsaserve tayo. No? So we serve because Jesus served. And the last point, we are free to praise. We are free to praise. Ano? Magbibigay tayo ng papuri sa Panginoon, pasasalamat sa Lord kasi pinalaya na tayo ng Panginoon. Psalm chapter 107 verse 1, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. So yung pinata natin kanina, di ba? Ano yung kinanta natin? Goodness of God. Di ba? I love you Lord for your mercy never fails me. No? I will sing of the goodness of God. So sabi ng Psalms, ng awit, give thanks to the Lord for He is good. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ano? Sino daw yung magpapasalamat sa Lord? Tinahin sa mga verse. No? Yan. Let the redeemed of the Lord tell their story. Let the redeemed of the Lord say so. Those He redeemed from the hand of the foe. Sino yung magpapasalamat o nagpupuri sa Lord? Yung mga tinubos. No? Tayo na mga tinubos, tayo yung magpupuri at magpapasalamat sa Lord. So kaya isa sa mga reason kung ba tayo tinubos ng Lord, pinalaya tayo para magpuri at magpasalamat sa Diyos. So malaya na tayo na magpasalamat, magpuri sa Panginoon para sabihin yung mga magagandang ginawa ng Lord para ipagmalaki, ipagsigawan natin yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya para sa atin. Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Hindi natin kayang tubusin yung sarili natin. No? Yung dugo natin, hindi pwedeng ipambayad sa kasalanan natin. Yun yung katotohanan. No? Hindi natin pwedeng ipambayad sa kasalanan natin, yung ating sariling dugo. Kaya kahit gumawa ka ng maraming mabuti, hindi yun pwedeng ipambayad sa kasalanan. Hindi ka mapupunta sa langit sa paggawa ng maraming mabuti. Isang kasalanan lang, enough na para pumunta tayo sa impyerno. Dapat doon tayo papunta sa impyerno. Dapat doon tayo papunta sa kapahamakan. Pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ, at siya din yung gumawa ng paraan para marinig natin yung katotohanan, malaman natin yung katotohanan, para makilala natin si Jesus, at matanggap natin si Jesus bilang Lord ng buhay natin. Kaya tayo dapat nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya. Hindi lang pag Sunday, every day. Pag-isip mo pa lang sa umaga, Lord, thank you. Thank you sa buhay, thank you sa salvation, thank you sa kabutihan mo, thank you sa dugo mo, thank you na pinatawad mo ako, thank you na nilinis mo ako, thank you sa pagkain, thank you sa pera, sa kita, sa trabaho, thank you na nakakapag-aral ako. Ang daming pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Ano? Kahit may mga hindi magagandang nangyari, marami pa rin mas maraming pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. So, ang pwede lang, yung mga tao na hindi pa tinubos, di nila kaya magpasalamat sa Diyos, di nila kaya magpuri sa Panginoon. Ang pwede lang magpuri at magpasalamat sa Diyos, yung mga tinubos na. No? Kaya yung mga slaves pa rin, normal sa laga sa kanila, yung mga lumalabas sa bibig nila, mura, mga masasakit na salita, mga hindi magagandang mga salita, ano? Yung sila lang yung magaling, ano? Sila matalino, edi ikaw na, di ba? No, pero tayo ng mga tinubos, kasi naunawaan natin yung katotohanan na pinalaya tayo ng Diyos. Ano? At wala nang kapangyarihan ng diablo sa buhay natin. Hindi na tayo slave ni Satan, hindi tayo slave ng kasalanan. Kaya na nating magpuri, magpasalamat sa Diyos. Normal na sa atin yan. Kasi amen? No? So last point natin. All thanks, honor, and glory belongs to God. Lahat ng pasalamat,
lahat ng karangalan, lahat ng papuri, lahat ng kadakilangan kay God lang. No? Kung ano man yung meron tayo, pasalamat sa Diyos. Kung ano man yung mga na-accomplish natin, papuri sa Diyos. No, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matalino tayo, hindi kay God lahat yun. Kailan tayo nakakapag-serve dahil kay God? Kailan tayo nagagawa natin yung pinagawa ng Diyos? Kasi dahil kay God pa rin. No? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi tayo pwedeng ipagmalaki na ako personally, hindi ko pwedeng ipagmalaki na nagpastor ako, nagtuturo ako ng Bible, every Sunday, nagpe-prepare ako ng lesson. Hindi ko pwedeng ipagmalaki yun. Kaya ako lang yung nagagawa kasi tinubos ako ng Diyos. Tinubos ako ni Jesus. Hindi ko pwedeng ipagmalaki, Lord, nag-serve ako sa iyo. Lord, binigay ko yung buhay ko sa iyo. Lord, binigay ko sa iyo yung mga pera ko. Lord, ganito yung ginawa ko. Hindi ko pwedeng ipagmalaki yun. Wala kang pwedeng ipagmalaki. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya lang natin nagagawa ng lahat ng ginagawa natin dahil niredeem tayo ni Jesus. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, kay God lang. Sabi mo sa tabi mo, kay God lang. Kaya lang. No? So yun yung weapon natin, number 1 na weapon natin, yung understanding yung blood ni Jesus Christ. Hindi mo na kailangan sumunod sa kasalanan, hindi mo na kailangan sumunod sa diablo, hindi mo na kailangan gumawa ng mali kasi pinalaya ka na ni Jesus. No? So, ang principle natin, by the blood of Jesus, sabihan natin, by the blood of Jesus, By the blood of Jesus, I have been redeemed I have been from the redeemed power of the enemy. from the power of the enemy. Yan, so, picture na to, kabisaduhin ito, dapat kabisado natin. No? 5 yan. Actually, 5 yan. So, ito pala yung number 1. By the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. No? So, yun yung power ng blood ni Jesus Christ. Number 1, we have been redeemed from the power of the enemy. Pinalaya na tayo. Wala nang kapangyarihan ng diablo sa buhay natin. Wala na tayo, hindi na natin master si Satan, hindi na natin master ang kasalanan. Ang master natin si Jesus na. Amen? So, sige, tayo na tayo. Tayo manalangin. Let's pray. Lord, we just thank you for your sacrifice. Thank you for your cross. Thank you sa blood mo na binuhos mo sa krus ng Kalbaryo para kami ipalayain, para kami ipatawarin, para bilhin mo kami, Panginoon. We are now free to obey you. Kaya po, Lord, we are here. We're declaring we are here to obey you, Lord God. Nandito po kami ngayong umagang ito. Every day, Lord, we are here. We just want to obey you. We just want to serve you, Lord God. Pinalaya mo kami to serve, and we will serve you, Lord God. We will serve you with our lives. We will serve you with our strength. We will serve you with our skills, with our wisdom, Lord. We will serve you. Lord, we are here. We are free to give you thanks and glory. Kaya po, Panginoon, we are here this morning to praise you, to thank you, to glorify you. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ikaw lamang po karapat dapat ng lahat ng papuri at pagsamba. We love you, Lord. We thank you for the cross. We thank you for the blood of Jesus Christ. And we pray this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen.